Trending na naman itong si Maris Racal dahil sa pa-wet packs niya sa seryeng Incognito. Ito nga yung scene na nagbibihis siya pero biglang-bigla ay may mga lalaki na tumutugis sa kanya kaya naman nagtatakbo agad siya. At yes, bonggang-bongga ang eksena na yan na nakapanti at bra lang habang hinahabol ng kalalakihan. At yes, kaloka ang eksena na nakipagbakbakan siya na ganun lang ang suot. Kabugira rin ang acting na pinakita niya sa eksena naman nila ni Joel Torre na ang husay-husay nga niyang nagsalita rin sa punto at wikang hiligaynon ng mga Ilonggo. Anyway, kaaliw lang ang mga nanunood ng Incognito na ang iba ay sina Maris at Anthony Jennings talaga ang inaabangan. At bongga nga ang mga manunood na hindi basta-basta dahil ang iba ay mula Amerika at ang iba ay super busy sa kanilang trabaho pero ginagawa ang lahat para masilip lang sina Maris at Anthony. Sabi nga, parang ang laki ng tulong na nangyayari kina Maris at Anthony dahil mula nga noong nalantad yun, mas lalo pa yatang dumami ang follower o mga fans nila. Sabi ng iba, very good Maris, impress ako sa galing mo. Manton is unbelievable great and versatile actor, beautiful and super talented. They have a unique and natural, lovable style, so real and they have a great chemistry. Iba talaga ang magaling, hindi kayang pabagsakin ng mga feeling perfect at mga walang kasalanan. Good job Maris at Anthony. Walang pakialam ang mga tao sa personal life ni Maris. Karamihan sa mga nanunood ng Incognito nakatutok sa talent nila na ang galing-galing talaga. Malakas talaga ang dating nila sa mga tao kaya pinapanood sila at gustong-gusto sila. Well, ito talaga ang classic example na good or bad publicity, publicity pa rin. Kita mo na ba, Maridel, yung picture ni Maris? Pakitingin lang. Hindi pa yan. Pero Ay, anyway, yan. pero mahirap kasi i-post yun rin, labas ang kanyang ano. Pwede naman. Sige. Meron, pakita mo nga, Yung Maridel. nakatalikod siya doon kitang. But anyway, ayan. Yung baka naman tumatakbo tayo siya. dyan na hindi natin vid. Hindi Ayan, naman. okay. Oo, okay lang bagay naman na palabas yan. na rin naman Kita yan. mo yung- Tapos na rin, okay na. Parang bagsak yata yung pwet niyo yun. Grabe. Uy, pero alam mo, talagang ewan ko kung anong power meron to si Maris. Kanya imagine sa Facebook page ng Netflix, umabot na ng 26 million yung video ng pag-appear niya. As eto na naman ngayon yung pinagkakaguluhan. Mas marami pang views kaysa sa video ng iba. At saka, kahit sa X, sa Twitter, sa dating Twitter, Okay na yan, Ridel. alam mo talagang pinagpepiyasahan talaga siya, puring-puri siya talaga ng mga netizen. Parang biglang nabura, no? Kaya nga, yun nabura lahat ng mga cheating issue. Ang husay kasi nitong artistang si Maris. Siguro gano'n, ako naniniwala talaga ako sa gano'n. Talent talaga. Alam mo siguro, within this year siguro, di ba sinabi ko magkakaroon sila? Di ba ang hula natin magkakaroon ng pelikula si Maris talaga, ng bonggang-bongga. Alam mo, susunod siguro nitong, siya talaga yung magiging susunod na sought after leading lady or actress. Kasi kahit ano pwede niyang gawin, pwede siya mag-romcom, pwede siya mag-comedy, pwede siya mag-sexy, pwede siya mag-drama. Pinakita naman niya yon dun sa And the Breadwinner Is na ang galing-galing niyang komedya na parang mag-comedy na paano lang naman pakilig lang na comedy. Hindi ba parang siguro sinubukan lang siya ng tadhana. Di ba parang sinubukan lang siya na kung saan siya pwede. Kung paano niya i-maximize at kung paano lalagpasan ng isang pinakamahirap na yugto ng buhay niya. Ngayon mo nga ma-realize nalagpasan niya. Yung nagawa niyang yun, parang mas marami pang artist ang gumagawa talaga ng mas matitindi pa eh. Pero hindi nalalaban. Meron nga tayong sikat na kilala, location, nagkatikiman, kaya nga nagkagulo nung time na yon. Oo nga. Maraming ganong kwento. Pero ito lang kasi nalantad kasi naman. Social media, alam mo na, di ba, mas madaling i-access. Pero yung iba kasi na skandalo. So, nabago na ang ano mo kay Maris. Oo, nagbago na. Hindi, pero gusto ko, wag mo na silang agad-agad na, alam mo yung magkabalikan ni Anthony. Kasi pasasaan ba't kung talagang sila yung tinadhana, magkakabalikan nito ulit at mas magiging matamis pa. Pero syempre, kahit paano, dahil sa ginagawa nilang husay,
binabahagi ng husay sa Incognito na ang ganda-ganda ng chemistry nila talaga, no, kahit itong si Anthony. Yes. Di ba? Siguro talaga. Parang wala, nabubura lahat eh, nakakalimutan lahat eh. Can you imagine yung kaibigan ko nga na teacher dyan sa international school, dito sa BGC, sabi niya ganyan, hindi niya masyado makikilala ang sina Maris at Anthony kung hindi dahil dun sa scandal. Sa issue na yon. And from there, tinutukan niya yung dalawa at na-addict siya ngayon dun sa Incognito because of yung maton. Oh, alam mo, malaki talaga na itulong din kahit pa paano. Alam mo, dapat siguro yung mga yung gagawa ng serye na kasama si Maris at si Anthony, dapat wag silang magpakampante yung mga bida. Always napupruwebahan ng ganun din. Di ba katulad nun, Don Bell? Correct. Di ba nakanakaw sila doon ng space, ng personal attention? opinion at reaction ko. Nagustuhan ko yung dalawa more than dun sa bida. Oo nga. Tapos ngayon, eto na naman, nagnakaw na naman sila ng atensyon, di ba yung dalawa? Alam mo, palagay nga na magnanakaw talaga yung Maris at Anthony. Hindi ko alam kung sinasadya ba to ng production or talagang nagkakataon lang na nagugustuhan sila. Yung chemistry siguro. Pwede. May appeal kasi yung chemistry na, tsaka may appeal din kasi itong si Maris. Nagkakatinginan sila, may magic na agad. Yung sarap tignan itong dalawang to. Parang tayong dalawa, di ba may chemistry tayo, pero hindi tayo. Yak! Oo, di ba may gano'n yan? Natutuwa sila. Sabi, pag nababasa ko yung comment, para lang kayo nag-uusap dalawa. Ay, para lang kayo nagkakwentuhan. Nagkakwentuhan lang tayo. Nanonood lang kami kung ano pinag-uusapan nyo. Alam mo, nakakaloka, no? Parang iba, meron kasi star factor itong dalawang ito eh. Itong si Maris at saka si Anthony na hindi natin masabi kung saan ang gagaling. Parang vice ganda, di ba? Na meron talaga, na kahit anong gawin niya, kahit dumanas siya sa pinakamababang low point ng kanyang karera, pero palagi pa rin umaangat at nandiyan dyan. Siguro, sabihin na natin na itong si Maris, pwede ko sabihin na, ito yata yung, yung female version talaga ni Vice ganda. That's why kaya nga si Vice, kinuha niya yung maton sa And the Breadwinner is because naniniwala talaga siya sa talent ng dalawa. Sabi niya nga, ang laki ng potential. Ang dami naman pwedeng kunin ni Vice, di ba? Pero ito talaga yung dalawa. Tsaka nagsashine sila sa kahit anong gawin nila, no? Kahit sa issue. Nag-shine talaga sila tapos ngayon. Super shine. Tapos ngayon parang wala na, di ba? Congratulations, Maris Racal, sa iyong, kumbaga, ano bang tawag doon? Sa journey niya or sa... Hindi, yung kanyang exposure. Diba? Yung exposure, congratulations at sa mga darating pang mga... Sana hindi lumaylay, ano? Yes! Sana hindi lumaylay. At saka naniniwala ako na kahit may mga taong galit kay Maris, pag nakikita siya ng personal, hindi siya kayang nababago yung pakiramdam. Tsaka nag-iibang itsura niya, no? Sa mga role na ginagawa. Magpakulot ka kaya minsan? Paano kaya? Yung katulad kay Maris, kulot-kulutan. Hindi, okay na ako sa itsura kong Pepe Smith. Ikaw kaya pag nagpakulot ka. Ay wow, syempre Maladonya buding na. Wala kasi ako ganun eh. Na ako, tinanggal ko na lahat ng mga wigs ko eh. Talaga, hindi ka na nag-wig. Tsaka hindi tayo pwedeng mag-wig kasi di ba may show dito. Na yung dalawang dati, di ba, nag-wig. Kaka-character. Ayoko na nun. Usapang channeling. Anyways, next. next.